Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Batiin mo nga po ang iyong katabi ng good morning. Yan. Yung good morning na pang December naman. Isa pa sa kabila naman, good morning. Yan. Malamig na po ba ang inyong pinanligo? Okay. Ibig sabihin po niyan ay ramdam na natin ang Kapaskuhan. Ramdam nyo na po ba? Amen. At salamat po sapagkat November is a very busy month para sa atin. Ang dami nating ginawa. Lumipas ang ating anniversary. And then come December, mas marami pa po tayong mga activity. Kasama na po dyan ang mga patimpalak natin. And also our Christmas party. And wag nating kakalimutan ang ating simbang gabi. Amen po mga kapatid. Amen. So, let's begin and start our series for this month of December. Ang title po ng ating series ay Prophecy of Coming Messiah. But before we do that, let me just give you some few reminders. Ang una po ay, ano po yan? Paki-silent ang mga cellphone. Sabihin sa katabi, paki-silent po muna. Yan. Saglit lang naman po yan. Amen mga kapatid? At ito po ay sign of respect sa salita ng Diyos and also to avoid distraction. Also, don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Nagsusulat po ba kayo? Yan, salamat po sa mga very good student. Also, don't forget to invest and invite. Bring a family and friends. No, December na po baka wala pa po kayong nadadala na kapatid or kapamilya sa church or kaibigan. So please, magdala po tayo para sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen. Also, don't forget to watch our online worship service. Every Sundays po yan, 8 in the morning. And every Wednesday naman po, alas 6 ng gabi. And also, we have our new announcement, ang ating Simbang Gabi 2024. Palakpakan nga po natin ang Diyos. That will be on December 4, 11, and 14. So, wag po kayong mawawala sa mga petsa po na yan. Please save the date sapagkat maraming gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Handa na po ba tayo? Amen. Kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Kapagkat ito, pag dinideklara natin, mayroong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. We are super blessed in our spirit, our soul, in our body. Amen po ba mga kapatid? Amen. So let's begin. Next po, ang ating pong series is under the entitled Prophecy of the Coming Messiah. Part 1 is the sign of the Savior and the sign of hope. No? Ang senyales o pahiwatig ng ating tagapagligtas ay pahiwatig na tayo ay mayroong pag-asa. Amen po mga kapatid? Amen. So ang mensahe pong ito sa umagang ito ay para po sa mga kapatid na nawawala na ng pag-asa sa buhay. So nawawala na po ba tayo ng pag-asa? Amen. So kung wala po, kung hindi naman po ay patuloy pa rin tayong umasa sa ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Alright. So Isaiah chapter 7 verse 14, sabi po rito, so the Lord Himself will give you a sign. A virgin will become pregnant and give birth to ano daw pang papanganak? A son. So, batang lalaki, hindi babae. And she will name him Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Napakalinaw po, no? Ang isang birhen o babaeng walang asawa, single, will become pregnant, mabubuntis, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang pangalan ay papangalan ng Emmanuel. God is with us. At mamaya papaliwanag natin kung bakit nga po nangyari ito.
At ito po ay binigyan pa ng pagpapatibay sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sabi po rito, "For a child is born to us, a son is given to us, and the government will rest on his shoulder. This will be his royal titles." Ito pa yung mga tawag sa kanya. Wonderful Counselor. Ano pa? Mighty God. Ano pa? Everlasting Father and Prince of Peace. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ang verse ng ating pong church. Kaya ang pangalan ng church natin ay Our Christ is Wonderful. Kasi diyan po galing yon. He is Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Amen po mga kapatid. Amen. In verse 7, His ever-expanding peaceful government will never end. No? Hindi po ito matatapos. Hindi kagaya ng termino ng mga tao dito sa mundo na natatapos. He will rule forever with fairness and justice from the throne of his ancestor David. The passionate commitment of the Lord Almighty will guarantee this. No? Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin sapagkat kung siya ang maghahari, kapayapaan ang ibibigay niya sa kanyang mga nasasakupan. Kagaya po natin. Kinari, amen. Amen. Romans chapter 15 verse 13, sabi po rito, "So I pray that God will give you hope, who will keep you happy and full of peace as you believe in Him. May you overflow with hope through the power of the Holy Spirit." Ang ganda po ng panalangin ni Apostol Pablo dito, no? Na nawa tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa, hindi lamang pag-asa kundi mag-umapaw. Sabi nga natin mag-umapaw, no? To overflow with hope sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, what Christmas is all about? Ano nga po bang dahilan bakit dumating ang araw ng Kapaskuhan? Next, hope was born. Sabi nga natin, hope was born. Dahil ipinanganak si Kristo, may pag-asa ka na. Tama po mga kapatid? Ito po ang pinakamahalaga na matitira sa isang tao. Kasi bago mo siya bigyan ng mga bagay kagaya ng love, no? Bago mo siya bigyan ng food, ng clothes, ng life, or ng joy, no, bago mo gawin yan, bigyan mo muna siya ng pag-asa. Tama mga kapatid? Or hope. Kasi sabi nga ng isang quote, alisin mo na lahat ng bagay sa isang tao, pero wag na wag mong aalisin sa kanya ang pag-asa. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang tao, kapag merong pag-asa, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, kahit punong-puno na siya ng problema, kakayanin niya kasi meron siyang pag-asa sa buhay. Can you hear amen? Amen. The Christmas season is finally upon us at nakikita na natin ang ebidensya sa ating mga buhay. And this is a good day for each and every one of us. Nagsabit na po ba kayo ng mga parol sa inyong mga bahay? Meron na po ba mga Christmas light? Nakabili na po ba tayo? Amen. No? So yung mga wala pa, para sa mga bata, no? Hindi naman para sa inyo eh. Para sa kapakanan ng mga bata, para ma-feel nila ang Kapaskuhan ngayong araw po ng buwan ng December. So, our series for this month talks about the real gift of Christmas. And as we celebrate this, sineselebrate din natin ang tinatawag na non-traditional simbang gabi. Sabi nga natin simbang gabi. Yan. Kaya lang nga po, non-traditional. And the Bible tells us that the real reason to celebrate is the saving grace offered to us through the birth, life, and death of Jesus. No? Ito po yung tunay na regalo ng Kapaskuhan. At sabi ko nga po sa inyo, meron tayong simbang gabi na 3 gabi na pag-uusapan po natin ang pagbibigay sa atin ng pag-asa or hope. Sapagkat ang real gift ng Christmas ay dapat dinidiscover natin. And once you discover it, you accept it and share these gifts to each and every one of us. Kaya bawat linggo po, no, ay nagbubukas tayo. We unwrap a gift
of God at excited po ang bawat Wednesday natin sapagkat yung December 4 and 11 natin, Wednesday po yan, ay magdidiscuss po tayo ng dalawang regalo ng Diyos. And on the 14th, Sabado naman po ito, ay susundan naman po ng ating Puto Festival. Palakpakan nga po natin ng Diyos sa buhay. So dito po, gagawin nating parang parke, yung ating church, dyan sa labas. We will set up some tables at kung maaari may mga gustong magtinda ng mga kanilang mga paninda like barbecue, di ba? Mga hotdog, tusok-tusok, kakanin, at marami pang iba. Then we can do that on December 14. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero syempre, pag service muna. Wala mo nang nagbebenta at walang kumakain. Tama mga kapatid? Amen. So, hope was born. Sabi nga natin, hope was born. Amen. At ito po ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabihin po sa katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yan. Nawawalan po ba tayong pag-asa minsan? Minsan lang naman. Pero sabi nga, hope was born. Pero marami po ang imbis na matuwa, pag Pasko na ay hindi po sila natutuwa sapagkat sila po yung nagiging aburido sa kanilang buhay. Marami po ang nawawala ng pag-asa, ang iba po ay natatakot, ang iba po ay nagwo-worry, at marami po ang nagmamadali. Napansin niyo po ba? No, yung iba naman po ay nagpa-panic buying at yung iba ay nagpa-panic lang. Sabi ko nga po, walang buying. Di ba? So, okay naman po yon. Pero yung iba naman po ay nagtatago. Sino po sa inyo nagtatago pag araw ng Pasko? Kakasabi, staycation daw. Pero totoo, tinataguan ang mga inaanak. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, isang bagay ang akala nila ay ikanalulungkot nila tuwing Pasko. Kasi akala nila pag dinagsa sila ng kanilang mga inaanak ay obligado rin silang magbigay para sa kanilang mga inaanak. Can I hear amen? Well, ang solusyon po dyan ay huwag kang mag-inaanak na mag-inaanak. Mga kapatid, hindi naman lahat po ay pagbibigyan natin if you don't want that responsibility. Can I hear amen? Amen. So, and after all, pag panahon po ng Pasko, ito po ay panahon para sa mga bata. Do you agree with that? At syempre, panahon na rin para sa mga isip, bata. Kaya mga kapatid, ngayong Kapaskuhan po, paghandaan natin. Sabi sa katabi, paghandaan natin. Yan. Para matuwa naman ang mga bata. Can you hear amen? Amen. So this morning, let's discover hope that comes to us through the birth of Jesus Christ. Sapagkat sa totoo lang, sa mundong ito, marami na pong nawawalan ng pag-asa. Kahit pa nga hindi tapos ang taon na, di ba, December na, sabi ng iba, naku, ano kaya ang mangyayari sa aking buhay? Brothers and sisters, narito po ang Panginoon, hope was born. Can you hear amen? So, can we just pray for a moment? Tayo po yumukot pumikit, tayo manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa oras na ito. Kami nagpapasalamat sapagkat ikaw ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Panginoon, salamat po sapagkat sa mundong ito na marami po ang nababalisa, marami po ang naguguluhan because of the unfaithfulness of people around us. Lord, thank you sapagkat merong isang tapat sa amin na laging nangangako at laging nagbibigay ng pag-asa. Ikaw po yon, aming Panginoong Yesus. Kaya Lord, sa umagang ito, dalangin po namin na ang puso ng bawat isa ay punuin nyo nga po ng pag-asa upang pag ito'y punong-puno ng pag-asa, mag-umapaw at maibahagi namin sa ibang tao. That this Christmas season is a season, Panginoon, para i-celebrate ang pinakamagandang regalo na pinagkaloob mo sa amin. Ito'y walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. And Lord, hope was born. Siya po'y pinanganak na, kaya lahat kami ay mayroon ng pag-asa. Panginoon, salamat po at naniniwala ko na may gagawin ka sa umagang ito, kaya maingat na yung binabalik ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen. Palampakan po natin ang Diyos. So let's continue preparing in all the right ways. No? Tayo po ba'y naghanda na para sa Kapaskuhan? Yung iba po, lalo na sa mga mall,
basta Burr month, di ba? Ano ba? September pa lang, October hanggang November hanggang mag-December ay naghahanda na ang bawat isa. Now, ito po ay pagpe-prepare din para po sa atin sa pagsalubong po ng ating Kapaskuhan. Bakit? Gusto po nating tulungan ang ating mga kapatiran na maging handa pagdating po ng Pasko. Bakit? Sapagkat yung iba po ay nagiging busy. Tama? Yung iba hindi na nakaka-attend ng mga gawain sapagkat sila po ay nagiging abala. No? Imbis na sila ay maging abala para sa Panginoon, mas nagiging abala sila at malungkutin sa araw ng Pasko. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, umattend ka at mag-invite ka sa Simbang Gabi 2024. Can you hear amen? Kasi meron po itong 3 gabi na tayo po ay magpe-pray for healing, no? For salvation, which is the best gift for you and for your loved ones. Kaya wag po kayong mawawala. Can you hear amen? Amen. So tingnan po natin ulit. On the first night, I'll just give you a gist of this. December 4 ay pagsasaluhan natin ang lesson all about. Next po, love. Sabi nga po natin, love. Yan, discovering the gift of love. On the second night, ano naman po? The gift of life. Accepting the gift of life. And on the third night, ano po yan? Joy. Sharing the gift of joy. May joy ka na ba sa iyong puso? Amen. Now, pag naintindihan mo po yung 3 bagay na ito, magiging masaya na at makabuluhan ang iyong Pasko. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Tinawag po itong real gift dahil ito po ang mga bagay na hindi mo mabibili ng pera. Tama mga kapatid? Hindi mo po ito makukuha sa kung saan-saan lamang at ito po ang tunay na magpapaligaya sa atin. Can you hear amen? Amen. Also, on the first and second night, meron po tayong anointing of oil and prayer for salvation. So, magpapahid po tayo ng mga langis at mga panalangin para sa ating mga sakit karamdaman. And on the third night, we will have our Holy Communion and Photo Festival. Palakpakan nga po natin ng Diyos. So, are you excited? So, please don't miss this thing and kindly invest and invite as well. Sabihin sa katabi, invest and invite as well. Amen po mga kapatid? Amen. Now, let's move on. This will be the kick-off celebration of our non-traditional Simbang Gabi. Ilang araw na po ba ang natitira bago magpasko? 24 or 23? Tama mga kapatid? No, so, sinimulan po natin ang Simbang Gabi taong 2016 at tuloy-tuloy na po ito. Now, sinabi ko pong non-traditional kasi hindi naman po ito katulad nung nakasanayan natin nung tayo po ay nasa dati pang pananampalataya. Can you hear amen? Amen po ba? So sabi ng iba, bakit 3 gabi lang, pastor? Di ba dapat ay marami? Well, brothers and sisters, wala naman po yan sa araw na iyong ina-attend. Ang mahalaga po, ikaw ay totoo na sumasamba sa ating Diyos na buhay. Kahit 3 gabi man lang yan, ibinigay mo ang iyong puso sa Panginoon at sumamba ka sa Kanya, tiyak ko na ano man ang iyong panalangin ay ibibigay ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And mamaya po, nando sa aking bag, yung ating pong mga tickets. No? Mayroon po akong ticket na print. So, yung po yung ipampamigay natin. So, siguro kada tao, sa dami po natin, 2 ticket lang po muna. Or 3 at most. Na isipin mo sino kayang tao ang pwede kong imbitahin sa Simbang Gabi. Can you hear amen? Meron na po ba kayo nasa isip? Yan. Ilang tao po? 3. Take note ang invited po natin, unbeliever. Sabihin sa katabi, unbeliever. Yung mga hindi pa nakakatungtong dito sa church. Tama mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Amen. At meron po kami regalo sa inyo kapag nakapag-invite po kayo ng mga unbeliever sa Panginoon. Malay mo, yung ma-invite mo pala ay nagpatuloy at naging pastor, ikaw ang instrumento na ginamit. Kaya lahat ng pagpapala ay matatanggap mo rin sa kanyang buhay. Amen? Palapangan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. So, salamat po sapagkat dumating na ang unang Pasko. And let me start with this phrase. Next po. Christmas begins with Christ. Can I hear amen?
So, walang Pasko pag wala si Kristo. Tama mga kapatid? Kaya malinaw na sa iyo ngayon, kaya pala may Pasko, hindi dahil para magbigay ako sa inaanak ko, hindi para maghanda ako ng bonggang-bongga, o kaya dekorasyonan ko ang aking tahanan ng pagkaganda-ganda. Hindi po. Ang tunay na Pasko ay nagsisimula dahil kay Kristo. Christmas begins with Christ. Hallelujah. Do you believe that? Amen. So magbalik tanaw po tayo sa nakaraan. Ano nga po ba ang tunay na dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng simbang gabi? So silipin po natin ang simbang gabi noon. Sa Pilipinas po, ang simbang gabi ay dinaraos ng ilang araw? 9 na araw. At ito po ay simula December 16 hanggang 24 na mas kilala sa tawag na Misa Aguinaldo. Ano po ba yung Aguinaldo? Gift or regalo. Or Misa de Gallo. Yung Gallo naman po is the Rooster's Mass. Kaya ginaganap po ito ng actually hindi po gabi, kundi madaling araw. So ibig sabihin, mas tama yung ating ginagawa kasi simbang gabi talaga. Tama po mga kapatid? Amen. So, at least ay naise-celebrate natin ito ng mas maayos. At libo-libo po ang dumadalo sa traditional na simbang gabi, pero marami po ang nakataon lamang sa attendance. Sabi nga natin attendance. Yan, na kapag nakasyam ako, na kompleto, ay didinggin ng Diyos ang aking mga dasal. Kayo po ba ay naka-witness ng ganon? Amen po mga kapatid? So, ang mangyayari tuloy, kapag nakapokus ka sa attendance, ang iyong focus lamang ay hindi yung pag-attend at ang iyong pagsamba sa Diyos, kundi yung iyong attendance. Can you amen? Kaya minsan tuloy, pag sinabi, ay, hindi ako nakakompleto ng siyam, kaya nawawalan sila ng pag-asa sapagkat akala nila hindi na tutugunin ng Diyos ang kanilang mga dasal because they thought that their prayers will be answered based on their performance. Can you amen? Amen po ba? Samantalang alam natin na tayo ay tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pag nasa iyo si Kristo, all the promises of God are yes, Lord, in Christ. Can you amen? Amen. Sige, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Also, ang simbang gabi ay tinatawag na Thanksgiving. Sabi nga po natin, Thanksgiving. Yan. Nung mga panahon po natin noon, ang mga tao po ay nagbibigay po ng kanilang mga ani, no? Ng mga palay nila, mga gulay, at ito pong mga bagay na ito ay ipinagpe-pray sa harap ng altar at pagkatapos naman po ay pagkatapos ng misa ay ipamimigay din sa mga tao. No? Ang ganda ng tradition na yan. Tama kapatid? Kaya on the Saturday night, December 14, ganun din po. Pag may dala po kayong mga pagkain, ipag-pray natin sa Diyos at pagkatapos ay tayo din ang kakain. Masaya po ba yun mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang mawawala. Yan. So ano po ba yung mga hinahanda natin tuwing simbang gabi? Ayan So nandiyan po yung mga traditional na puto. Yan. Bibingka, suman, latik, no? Yema biscuits, mga kapeng barako, hot chocolate, or salabat. May nagsasalabat pa po ba? Yan. Yung iba naman ay arroz caldo, yung lugaw, no? O kaya sopas, pwede rin, etc. etc. Kasi ang mahalaga po noon ay naiinitan ng ating mga sikmura. Can you hear amen? So kailan po ang ating Puto Festival? December 14, Sabado. Sabi sa katabi, December 14. Wag kang mawawala. Amen mga kapatid? Now, kung may kakayanan ka magdala ka. Sabihin sa katabi, magdala ka rin. Pero, ito pong sasabihin ko sa inyo, sinabi ko na rin noong nakaraan, kahit wala kang dala, huwag namang maging dahilan para hindi ka maka-attend. Can you amen? Sabi na, hindi ako attend. Bakit? Wala akong dala Mali. Umattend ka pa rin sapagkat kami dito sa church ay maghahanda para sa iyo para sama-sama tayo magsa-celebrate ng ating Puto Festival. All for the glory of God. Amen mga kapatid? It is a Thanksgiving. Biruin mo sa buong taon, January, marami kang kita, hanggang December, marami kang sahod. Ano ba naman yung kakanin lang nadadalin mo para sa Diyos na buhay? Amen?
pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Now, ano naman ang simbang gabi ngayon? Ano ba ang nangyayari ngayon? So, tayong mga Christians, evangelicals, ay tuwing gabi po talaga nagse-celebrate. So, we call that non-traditional. Sapagkat bukas po ang puso ng maraming tao sa pagpapatawad tuwing araw ng Disyembre. Tama mga kapatid? At pag December din, high spirit ang mga tao. Palabigay po yung mga tao. Tama ba mga kapatid? Tama ba? Amen. Kaya pag December talaga, this is a good opportunity na mag-invite ka sa church. Tama ba mga kapatid? Di ba? Ang haba ng ating mga bakasyon. Kailan ba ang bakasyon ng mga trabaho? Sa school. Hanggang kailan? O di ba? Ang haba. So this will be a chance para sa atin to invite. Bakit? Para ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay madala mo rin sa langit. Can I amen? Amen po mga kapatid. Kaya sa araw po na ito, wag po kayong papayag na hindi po kayo makapagdala ng mga invites natin. Can I amen? Amen. May naisip na po ba kayong imbitahan? Meron na po ba? Si ano. No? So, I hope, no? Pag-pray mo na ngayon. Sabi sa katabi, pag-pray mo na ngayon na madadala mo sila sa ating simbang gabi. Can I amen? Amen. Next po, the very heart of Christmas is what? Hope. Sabihin natin hope. No? And hope is synonymous to trust. No? Pag sinabing pag-asa, ikaw naman ay meron ding trust, no? O pagtitiwala. In the biblical sense, trust means faith, no? Pag sinabing trust, pananampalataya. Kanino tayo nanampalataya? Sa sarili ba natin? Hindi po. Sa ating Diyos na buhay. Hope po ang pinaka-importante sa isang tao sapagkat pag nawalan ang pag-aasa ang isang tao, madalas po ang iba ay winawakasan na ang kanilang mga buhay. Tama ba mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Lalo na pag narinig nila yung kanta na Pasko na, sinta ko, di ba? Hanap, di ba? Nalulungkot sila. Kaya kung sa araw na ito, punong-puno ng pag-asa ang ating mga buhay, brothers and sisters, magkakaroon ka ng pag-asa at dahilan para i-celebrate ang Pasko. Can I amen? Amen po ba? Pero ang tao po, pagka binigyan mo ngayon ng kaunting pag-asa or hope, magpapatuloy po yan sa kanyang buhay. Tama ba mga kapatid? Kasi merong pag-asa sa kanyang buhay. Sabi nga po ng kanta, kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo. Di ba? Kung nagbigyan mo siya ng konting pag-asa, brothers and sisters, magpapatuloy yan sa kanyang buhay. Can I amen? Amen. Next, man put his hope on something that offers his need. Totoo po ba ito mga kapatid? No? Ang tao ay nagtitiwala sa mga bagay na nagbibigay din sa kanya ng kanyang pangangailangan. Tama po ba? Amen po? Halimbawa, sa iyong trabaho, ikaw ba'y nagtitiwala sa iyong trabaho? Kasi alam mo na itong magbibigay sa iyo ng sahod. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, nilalagay ng tao ang kanyang tiwala doon sa magbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Halimbawa, nagtitiwala siya sa kanyang magulang kasi alam niya na maibibigay ito ng mga magulang niya, ng nanay at tatay niya, ang kanyang pangangailangan. Tama mga kapatid? Or sa kanyang posisyon sa buhay. At minsan nga po, madalas hindi ka na nagtitiwala sa Diyos kasi nagtitiwala ka sa iyong kakayanan sa buhay. Ano po bang sabi ng salmista? Psalms 20 verse 7. Sabi po rito, some trust in and boast of chariots. Ibig sabihin po ng chariots is power and strength. And some of horses, riches, mayaman ka pag may kabayo ka noon. But look at the contrast. We will trust in and boast in the name of the Lord our God. No? Napakaganda po nito. Sapagkat yung iba'y nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang mga kayamanan, pero ang mga anak ng Diyos ay nagtitiwala kanino? Sa pangalan ng ating Panginoon. Can you amen? Do you trust in Jesus? Amen. Romans chapter 10 verse 11 says, as the scripture says, anyone who trusts in Him, kanino? Kay Lord, what will happen?
will never be disappointed. No? Minsan, lagi kang nagtitiwala sa kapwa mo, sa tao, sa mga bagay na mayroon ka, but you're always disappointed. Brothers and sisters, this is a good news. Sapagkat pag nagtitiwala ka sa ating Panginoon, you will never be disappointed. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Hebrews chapter 11, verse 1, ang ganito rin po ang sabi, what is faith? Ano nga po bang pananampalataya? It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. No? May inaasahan ka ba na mangyayari sa iyong buhay? Amen? Ano ang sabi? Dapat meron kang faith or pananampalataya. Can I hear amen? It is the evidence of things we cannot yet see. Amen po ba mga kapatid? Nakita mo na ba na ang mga anak mo yung nakatapos? Nakita mo na po ba? Parang hindi pa naman eh. Nakita mo na ba na meron ka ng bahay at lupa? Nakita mo na bang yung negosyo ay nagiging multi-company na? Hindi pa. Amen? Yung iba, amen, sapagkat meron silang pananampalataya. Now, pag hindi mo pa ito nakikita, dapat pairalin natin at paganahin natin ang ating pananampalataya. Why? It is the evidence of things we cannot yet see. Hindi mo pa man nakikita, pwede mo nang hilain ang pagpapala sa iyong buhay gamit ang pananampalataya. Basta nagtitiwala ka lamang sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Pumalakpak ang lahat ng naniniwala sa Diyos. Are you here with me, mga kapatid? Amen. At sabi po, sa ating simbang gabi, no? 3 gabi po ito kung saan makikilala natin ang ating superhero, no? Ang superhero ng ating buhay. Sino po bang superhero ng ating buhay? Hindi si Superman, hindi si Batman, hindi si Spider-Man, o kung sino-sino pa man. Tama mga kapatid? Ang ating pong superhero ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating best friend na si Jesus. Can I hear amen? Amen. No? Kung best friend mo sa Lord, ikaw ang kanyang sidekick. At anuman ang iyong sitwasyon, kaya kanyang tulungan at iangat sa buhay. Can I hear amen? Amen. Kaya buti na lamang po, tinuruan tayo dito sa church na magtiwala, hindi po sa tao. Sabihin sa katabi, wag sa tao. Yan. Wag din sa kayamanan. Wag din sa bagay. Kanino tayo magtitiwala? Sa ating Panginoon. Pumalakpak nga po ang lahat ng nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos. Isaiah 40 verse 30 to 31. Sulat nyo po ito, mga kabataan. Even youth grow tired and weary. Totoo ba ito? Mga kabataan, napapagod din ba kayo? Kaka-cellphone? Kakatrabaho sa bahay. Napapagod din po ba? Kakaaral. Napapagod din? So, totoo pala ito. And young men stumble and fall. No? So, wala sa edad eh. Sabihin sa katabi, wala sa edad. Kahit bata ka pa, napapagod ka rin. Kahit energetic ka pa. Tama mga kapatid? Amen po ba? Nagkakasakit ka rin. Nawawalan ka rin ng pag-asa. Pero ito yung pangako ng Diyos. Verse 31, everybody. But those who hope, kanino? In the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Can I hear amen? Sa madaling salita, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka manghihina, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, ang Hebrew word ng salitang hope, sabi nga natin hope, means kava. Sabi nga natin kava. Yan o. It means to wait, maghintay, to look eagerly for, what else? To linger for, or to hope, or to expect. No? So, may kaba. Sabi mo nga kaba. Pero sabi nga nila, papakabahin ka lang ng Diyos, pero hindi kanya pababayaan. Sapagkat hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Bibigyan kanya ng pag-asa para makausad sa iyong buhay. Ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. That is our confidence. Tama mga kapatid?
Bakit itong tao na to laging nagpapatuloy sa Diyos? Kasi binigyan siya ng kaba, pag-asa na nagmumula sa Diyos na buhay. Shout amen. Amen po mga kapatid. So kung sino sa inyo ang nagwo-worry sa kanyang future, kayo ba nagwo-worry sa inyong future? Huwag kang kabahan. Sagot ka ng Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Jesus is the hope for the hopeless. And even in your future, God is there. Nandun ang Diyos para ikaw ay samahan niya. Amen po mga kapatid? Amen. So let's move on. Ang nagsulat po ng Isaiah chapter 40 ay si Prophet Isaiah. At dito po, ina-expect na ni Lord na ang mga tao po na makakarinig po ng sulat na sinulat niya kanina do sa Isaiah 40, yung mga kabataan ay manghihina din, pero ang nagtitiwala sa Diyos ay palalakasin. Alam na ni Lord na yung ibang makakarinig nito ay tatanda rin, manghihina rin at mamamatay. Sapagkat hindi na po nila makikita ang katuparan sa hula na ito. Why? The hope for the tired Christian is none other than Isaiah 40 verse 30 to 31. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sino po sa inyo ang napapagod na sa kanilang buhay? Minsan ba napapagod po tayo? Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang pagod or hindi. Yan. Marami po ang nagtitiwala sa kanyang kayamanan, sa tao, sa kanyang sarili dahil nawawalan sila ng tiwala sa Diyos at sila'y naiinip. Minsan ba naiinip tayo sa Diyos? Amen po mga kapatid. Now, the only hope for tired Christian is waiting on God's promises. No, ano po ba yung mga pangako ng Diyos sa iyo? May pangako bang Diyos sa iyong buhay? Amen. Basahin natin. Isaiah 40 verse 28 to 31. Look at the context. Don't you know? Hindi mo ba alam? Haven't you heard? Hindi mo ba narinig? Look at this. The eternal God, the Lord, the creator of the ends of the earth, doesn't grow tired or become weary. Hindi siya napapagod, hindi siya nababalisa. His understanding is beyond reach. 29, everybody. He gives strength to those who grow tired and increase the strength of those who are weak. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita niyo po yun? Mas binibigyan niya ng kalakasan. Sino po? Yung malalakas ba? Hindi. Yung mga nanghihina. At ang famous verse kanina, look at that, verse 30. Next po. Even young people grow tired and become weary, and young men will stumble and fall. 31. Yet, the strength of those who wait with hope in the Lord will be renewed. They will soar on wings like eagles. They will run and won't become weary. They will walk and won't grow tired. Look at that. Ikaw ay lalakad pero hindi ka mapapagod. Now, I have a question for you. Tingin po kayo sa akin. Tingnan niyo po yung nasa board. Ang tanong ay, are you tired? Ikaw ba'y napapagod na? Hello? Aminin mo sa iyong sarili. January, December na ngayon. Napagod ka ba ngayong taon na ito? Ako medyo napagod. Tama mo, kapatid? Amen po? Pero may pangako bang Diyos sa mga napapagod? Meron. Matthew 11:28. Sulat nyo po ito sa The Message. Are you tired? Ha? Grabe, ang ganda ng sali na ito. Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? No? Kahit nasa church, napapagod. Itong si pastor, ang daing pinapagawa sa amin. No? Are you tired, worn out, or burned out on religion? Anong sabi ni Jesus? Come to me. Sabi nga natin, come to me. Get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. No? Look at that. Jesus came to give hope. Amen po? Dumating si Kristo para ikaw at ako ay bigyan ng pag-asa sa ating mga buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Kayo ba'y naniniwala na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Yes, sapagkat ito po ay hula mula pa sa Old Testament. Basahin ulit natin. Isaiah 7 verse 14. Sabi rito, therefore the Lord Himself, ano daw po?
writes Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son. No? Ano po ang pinanganak? Batang babae ba o batang lalaki? Batang lalaki. And he will call him, what is that? Emmanuel. Now, kung makikita po natin ito, magkakaroon ka ng pag-asa. Bakit? May kasunod. Isaiah 9 verse 2. The people who walk in darkness, sabi nga po natin, darkness, have seen a great light. They have lived in a land of shadows, but now, look at that, light is shining on them. No? Yung mga tao na wala pang Kristo, yung mga tao na hindi pa nakita si Jesus, sila po ay namumuhay saan? Sa kadiliman. But here's the good news, sabi ni Isaiah, nakakita na sila ng liwanag. Can you hear amen? Now, to give you a short background, para po sa kwento po ng Book of Isaiah, ang hope for Israel o ang pag-asa ng Israel ay para po sa kalungkutan at kadiliman na nararamdaman po ng mga anak ng Diyos, yung mga Israelita. Can you hear amen? Sapagkat sa panahon po na ito, nawalan na sila ng pag-asa sa buhay sapagkat sila po ay laging alipin ng iba't ibang mga bansa at nagkaroon po sila ng iba't ibang mga leaders but it seems that there are poor leadership na nangyari. 4 na hari ang dumaan sa kanila pero ang lahat ng hari na ito becomes ungodly and corrupt. Kaya imbis na sila ay ilapit sa Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos ay lumayo sa ating Diyos na buhay. Kaya po, ang Book of Isaiah po ay pagpapaalala sa mga tao na dapat hindi sila mawalan ng pag-asa sapagkat nandyan ang Diyos sa kanilang buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? A son is born. Sabi nga natin, a son is born. So we are forgiven. Tama ba? Ipinanganak si Jesus, kaya tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. Saan? Sa ating mga buhay. Look at this. Sabi po, Isaiah 9:6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called, ano daw? Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nakita niyo po ba yung naka-highlight na kulay pula? Because a son is born, we are forgiven. Wow, no? Pinatawad na tayo ng Diyos na buhay. Now, the hard part about hope is that it often takes longer than we could like to be fulfilled. Like the Jewish people experience. Kaya pag sinabi po na magkaroon ka ng pag-asa, it also requires what? Next, hope requires, what is that? Patience. Sabi nga natin, patience. Yan. Sapagkat ang tagal po na nakamit ng mga Israelita ang pangako ng Diyos na buhay. At sabi diyan sa baba, the time period between the prophet Isaiah and the Gospel of Matthew is approximately 700 years ang gap. Kaya kung makikita po natin, nung panahon na 700 years na nakalipas, yung mga pinangakuan noon, ano nangyari sa kanila? Patay na. Hindi na nila nakita ang pangako ng Diyos na buhay. Next po, the birth of Jesus was the fulfillment of that hope, and this fact offers us hope in our lives today. Hallelujah. Dahil pinanganak si Jesus, tayo ay inoferan, tayo ay inalokan ng ano? Pag-asa sa ating buhay sa ngayon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sabi ng iba, Pastor, noon pa naman yan para lang yan sa mga Hudyo. Lipas na po yan. Brothers and sisters, hindi po yan totoo. Bakit? Sapagat ang pangako ng Diyos ay para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Past, present, and the future. Look at this. Romans 15, verse 4. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. Sabi dito, such things were written in the scripture,
long ago. No? Kailan sinulat? Noon pa. Bakit po? To teach us. Para turuan tayo. They give us hope and, look at that, encouragement as we wait patiently for God's promises. No? So, kahit napakatagal na naisulat ang Book of Isaiah, ito po ay sinulat para tayo ay bigyan pa rin ng pag-asa sa buhay. Can I hear amen? Naisulat ito para magbigay ng pag-asa sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga hindi pa ipinapanganak, dahil ito ay mensahe para sa lahat ng anak ng Diyos. Can I hear amen? Kaya nga po, the scripture is written to teach us. Buti na lamang po, may mga pastor na talagang nangangaral ng salita ng Diyos para ipaalala sa atin na kung nawawalan ka ng pag-asa, ipinanganak na si Kristo para ikaw at ako ay bigyan niya ng pag-asa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Now, si Isaiah, nung isulat niya po ito, hanggang sa panahon ni Matthew, ilang taon ang agwat? 700 years. But there is a connection na ginawa po ang apostol na si Matthew. Tingnan niyo po ito. Matthew chapter 1 verse 21. Pinagdugtong niya po. Matthew 21, 1:21. She, sino po yon? Mary will have a son and you will name him, anong pangalan? Jesus. Bakit? Because he will save his people from their sin. Maliwanag. Ang isang babae, si Mary, ang tawag ay Virgin Mary, will have a son. Hindi po daughter. Ano ang ipinanganak? Batang lalaki. At ang ipapangalan ay, yes, Emmanuel, pero ngayon ay Jesus. Bakit? Because he will save his people from their sin. 27, now all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. Sino po yung propetang tinutukoy? Si Prophet Isaiah. So nakita niyo po yon, kahit napakatagal na ng agwat ng taon na yan, ikinonekta pa rin ni Matthew ang nangyari during the time of Isaiah. Verse 23, next po. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called, look at that. Yan, kinota niya, Emmanuel, which means, ano daw po? God is with us. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo doon? Bumaba ang Diyos sa lupa para ikaw ay tabihan niya, para ikaw ay samahan niya, para kung nawawalan ka ng pag-asa, ipapaalala niya, anak, mayaman ang aking pag-ibig, mayaman ang aking biyaya, kaya dapat magpatuloy ka sa iyong buhay. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Now, nung ibinalita ito ni Matthew sa mga tao, meron pong isang binata na balisang-balisa naman at para bang nauupos na kandila. Sino po yon? Si Joseph. Bakit po? Sapagkat siya yung asawa ni Maria, pero he was presented in a very difficult decision. Bakit po? Ano ang kanyang bad news na natanggap para sa kanya? Buntis ang kanyang mapapangasawa, pero wala pang nangyayari sa kanila. Tama mga kapatid? So parang napakasakit para sa kanya ang bagay na yan. Pero ano pong nangyari? Kinausap ng anghel si Joseph, kinausap din ng anghel si Maria, at ipinaliwanag ng anghel kay Joseph na sa pamamagitan ng banal na espiritu, kaya nagdadalang tao si Maria. At ang kanyang pinagdadalang tao ay walang iba, kundi ang tagapagligtas ng mundo. Can you hear amen? Amen mga kapatid? So anong nangyari doon sa worried na si Joseph? Siya ay napayapa na. Kaya sabihin sa katabi, pumayapa ka na. Sapagkat good news ang ating maririnig sa araw na ito. Can you hear amen mga kapatid? Amen. Next po, the presence of darkness threatens our hope. Again, the presence of darkness threatens our hope. Alam niyo ba kung minsan bakit nawawalan tayo ng pag-asa? Sapagkat dahil sa kadiliman. Sabi nga natin, kadiliman. Yan. Let me give you an activity. Sige po, lahat po tayo ay pumikit for 1 minute. Sige nga po, pikit po tayo. Walang didilat. At habang nakapikit ka,
Isipin mo, ikaw ay nagdadrive ng bike. Yan. O kaya nagdadrive ka ng kotse. Ayan, nakapikit ka. No? Habang nagdadrive. Tatanungin kita, babangga ka ba o hindi? Babangga ka. Sige, dilat na po kayo. Tama po ba, kapatid? Amen po? Sapagkat lahat po tayo ay hinugot sa dilim ng ating Panginoon. Can you amen? Tama po ba? Basahin muna natin. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people. O, dilat na po. Yung iba parang tumuloy naman ng tulog. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of Him, look at this, who called you out of, saan daw? Darkness, patungo saan? Into His wonderful light. Nakita niyo po yon? So bakit tayo hinugot sa dilim ng ating Diyos na buhay para dalhin tayo sa kaliwanagan? Nakita niyo po yun, mga kapatid? Sapagkat ang buhay natin ay magiging miserable kung tayo pa rin ay namumuhay sa kadiliman. Can I amen? Amen po, mga kapatid. Ano po ang habilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15. Ano sabi? Stop forming inappropriate relationship with kanino? Unbeliever. Sabi stop. Sabi nga natin stop. No? Itigil na natin ang anumang relasyon sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Can right and wrong be partners? Pwede ba sila mag-partner? Sagutin natin. Hindi. Can light have anything in common with darkness? Yung liwanag ba at dilim pwede magsama? Hindi rin. 15. Can Christ agree with the devil? Si Jesus ba at yung si Satanas ay mag-best friend? Hindi rin. Can a believer share life with an unbeliever? Anong sagot natin? Hindi po. Tama po ba, kapatid? Amen po ba? Kaya ang ibig sabihin, kaya nga po ayaw ng Diyos na makipamatok tayo sa mga unbeliever kasi sila po ay mga taga-darkness. Sabi nga natin, darkness. At ang mga anak ng Diyos ay nasa naman? Nasa liwanag. Kaya tingnan nyo po, kahit gaano pa kabait ang isang unbeliever, malaki po ang tendency na hatakin kanya sa kadiliman. Can I amen? Amen po mga kapatid? Amen po? At ito po yung labis ko po na ikinakatakot at kinalulungkot. Bakit po? Baka isang araw, imbis na siya ang madala mo sa church, ikaw na ang madala niya sa kadiliman. Are you with me mga kapatid? Bakit? Kasi hahataking kanya, magiging busy kayo sa mundo, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral, sa negosyo, sa iyong career, etc., etc. At marami kayong pagkakaabalahan, kaya wala nang time sa Panginoon. Can I amen? Do you get that? Kaya sinabi, hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang kadiliman. Are you here with me, mga kapatid? Amen. Sabi pa ni Peter, 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. And when people escape from the wicked ways of the world by learning about our Lord and Savior Jesus Christ, and then, look at that, get tangled up with sin and become its slave again, no, naging backslider siya, they are worse off than before. 21. It would be better if they had never known the right way to live than to know it and then reject the holy commandments that were given to them. No? Sabi ni Apostol Pedro, buti na lang, hindi ka na lang naging Christian. Kesa naging Christian ka, tapos bumalik ka ulit sa iyong dating buhay, sumama ka ulit sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Sapagkat ikaw ay nakatali na ulit sa kadiliman at kasalanan. Ano pong sabi ng verse? You are worse off than before. Mas malala pa. Sabihin sa katabi, mas malala pa ang magiging buhay mo kaysa dati. Tama po ba mga kapatid? Amen? Bakit? Kasi balik sa dating gawi ng iyong buhay. Verse 22, malapit na pong matapos, they make this proverb came true. Anong sabi ng proverb?
a dog returns to its vomit, and a washed pig returns to the mud. No? Nag-backslide. Sabi nga natin, backslide. Nasa Diyos na, nag-slide pa pabalik sa dating buhay. Ang aso, kinain niya ang kanyang sariling suka. Ang baboy ay naglublob ulit sa kanyang putikan matapos siyang linisin. Amen? Amen po mga kapatid. So, anong nangyari? Dahil nag-backslide, hihilain ka rin niya pabalik sa kadiliman. Amen? Nakuha niyo po ba yan? So, take note, ang mga taga-dilim or darkness ang maglalayo sa atin kay Kristo. Tama po ba? Amen po mga kapatid? Sila ang pipigil sa'yo para ikaw ay lumago, para ikaw ay mag-mature, para ikaw ay hindi na maglingkod sa Panginoon. Kaya anong dapat gawin natin sa kanila? Dalhin natin sila sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hatakin natin sila kung paanong tayo hinatak ng Diyos sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan. Sila din mismo ang hatakin natin papunta kay Kristo. Siya ang liwanag ng ating buhay. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Kaya minsan, wag na tayong ang tawag doon, isa-sacrifice pa natin ang ating buhay na makipamatok sa unbeliever. Brothers and sisters, ang mas maganda, tayo ay maghanap ng ating kapwa mananampalataya para lahat tayo ay nasa liwanag at naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. But here's the good news. John 8 verse 12. Malapit na po. Jesus spoke to the Pharisees again. Anong sabi ni Jesus? I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and look at that, will never walk in darkness. No? Nakita niyo po yan? Ang isa sa dahilan kung bakit dumating si Jesus ay para alisin tayo sa dilim at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Can I hear amen? Do you believe that? Amen po mga kapatid? Ano bang mga dilim ang mga inalis na sa atin ng Diyos? Ang dilim sa iyong puso. Amen mga kapatid? Na minsan, yung pag-judge ay hindi maganda. Tama mga kapatid? Dilim sa iyong pamilya. Madilim pa rin ba ang iyong pamilya? Dilim sa iyong negosyo. Minsan ay nagkakaloko-loko. Dilim sa mga sakit karamdaman. Dilim sa iyong career. Dilim sa iyong pag-aaral. Dilim sa iyong love life. And even dilim sa iyong ministry. Can I hear amen? Brothers and sisters, dumating na si Kristo. He is the light of the world. Can I hear amen? Amen po. One of the reasons Christmas resonates in our hearts is because we too, just like the Israelites, have a similar experience. Kung ang mga Israelitan noon nakaramdam ng kadiliman, tayo rin naman nakaramdam din ng kadiliman. Can you hear amen? Pero salamat na lamang sapagkat ang mga Israelita ay nakakita ng liwanag, tayo rin po ay nakakita ng liwanag sa pamamagitan ni Baby Jesus. Tama? At ang baby na yan ang nagbigay ng liwanag para anumang kadiliman sa ating buhay ay mapawi at magkaroon tayo ng pag-asa. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Though there are many distractions during the Christmas season, the message is a reminder that hope is offered to us through Jesus' arrival in the manger. No? Napakaganda po niyan. Alam niyo po ba lalagay tayo ng manger? Kasi inaalala mo, Lord, salamat, mayroong ipinanganak. Tama? At ang ipinanganak na yan ay ang tagapagligtas ng ating buhay. Can I hear amen? Amen. Next po, God's presence has come to what? Gives us hope. Amen po ba mga kapatid? Ang presensya ng Diyos ay dumating para ikaw at ako ay bigyan niya ng pag-asa. Kaya sabihin sa katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Can I hear amen? Last verse, Romans 15 verse 13. Sabay-sabay po tayo. So I pray that God who gives you hope will keep you happy and full of peace as you believe in Him. May you
overflow with hope through the power of the Holy Spirit. Brothers and sisters, yan din ang panalangin ko sa inyo, na kayo ay lalong maging masaya, punong-puno ng kapayapaan at mag-umapaw ang pag-asa sa tulong ng ating banal na Espiritu. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Finally, next, Christmas brings hope. Para kanino? For the hopeless. Sige po, tayong lahat mga kapatid. Kaya po hindi natin dapat palampasin o isawalang bahala ang Pasko, sapagkat ang Pasko ay pagpapaalala na tayo po ay nagkaroon ng pag-asa sa ating mga buhay. Can you amen? So dahil may pag-asa ka, pwede kang tumanggap ng kagalingan. Sinong gusto ng kagalingan? Regalo ngayong Pasko. Amen? Pwede kang tumanggap ng restoration. Amen? Ng forgiveness, pagpapatawad. Meron kang kagalit, anak mo man yan, kapatid mo, kamag-anak na hindi kayo nagbabatian. Do you want forgiveness? And a fresh start. No? Na alam mo, nung January hanggang ngayong December, parang, Lord, ang gulo ng buhay ko. Brothers and sisters, bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. And hope has a name. His name is Jesus. Sabi mo nga, Jesus. Amen. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat ipinanganak ang pag-asa ng aming buhay. Ito'y walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. That every time, Lord, that we see a baby in a manger, it pictures us that you have given us the hope of our lives. Na kung minsan may ilang mga kapatiran, mga mananampalataya na matagal ng Christian, pero nawawalan pa rin kami ng pag-asa, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami sapagkat nawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. And Lord, right now, continue to spark our faith, Lord God, deep in our spirit, na sa oras na ito ay patuloy namin na paniwalaan at angkinin na ang pag-asa ay pinagkalo mo na sa iyong mga minamahal na anak. Kapatid, kung nawawalan ka na ng pag-asa, matatapos ng taon, binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong panimula. A fresh start, a fresh beginning of your life. And that life starts with Jesus. So ngayong araw na ito, ako po'y nagbabakasakali na meron pong mga anak ng Diyos na nagnanais po na muling i-commit ang kanyang buhay para sa Panginoon, para siguraduhin niya na siya nga ay may buhay na walang hanggan. I challenge you this morning. Sumabay ka sa panalangin na ito ng pagtanggap sa ating Panginoon at bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Amen? Sabihin mo ang panalangin na ito, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sapagkat dinala mo ako sa lugar na ito. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking sala, sa lahat ng aking karumihan, mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan ka po sa aking buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat sa mayamang pag-ibig na pinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Kapatid, kung taos sa iyong puso ang panalangin na yan, hindi matatapos ang taon na ito. Binigay na ng Diyos ang lahat ng yaman ng langit sa iyong born-again spirit. Ikaw ay binigyan niya na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binigyan ng magandang buhay. Binigyan ng pag-asa. Binigyan ng kayamanan na nagmumula sa langit. Kayamanan, pagpapalang hindi nasisira.
Kaya huwag ka nang malungkot. And right now, you are a child of God, a heir of God, and co-heir with Christ. Tagapagmana ng kayamanan ng langit. Kaya salamat sapagkat tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. At Lord, dalangin ko po ng kapatid na ito na nasumunod sa panalangin ay patuloy mong gabayan, patnubayan upang siya pa'y lumakad, Panginoon, ayon sa iyong mga salita at iyong mga pangako. Dali mo po siya sa church na pinakamalapit upang patuloy siyang makakain ng iyong mga salita, makarinig ng iyong mga pagpapala, at patuloy siyang lumago sa kanyang buhay Kristiyano at magamit mo siya sa paglilingkod sa iyo, all for your glory alone. Salamat po ng marami, Ama, sapagkat hindi kami magsasawa, Panginoon, na tumawag sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. You are the hope for the hopeless. Jesus is our hope, our living hope. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Ay, palapakan po natin ang Diyos na buhay. So ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, malakas! Don't lose hope! Jesus Christ is our living hope. To God be the glory. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. May pag-asa na po ba tayo? Amen. Kung meron na tayong pag-asa, alam ko na meron din tayong ibibigay sa ating Diyos na buhay. So dumako po tayo sa ating grace giving. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Hallelujah.